Si Aurora at ang mahiwagang kaheta. Sa bayan ng Imus, sa lalawigan ng Cavite, may isang biyudang nagngangalang Aurora. Nang mamatay ang asawa niya, wala itong naiwan kay Aurora ni isang singkong duling. Sa katunayan, nag-iwan pa ito ng maraming utang. Dahil matanda na si Aurora at siya ay may rayuma, hindi siya makapagtrabaho sa call center para magkaroon ng maraming pera. Nanggagaling na lamang ang pera niya sa pagbibinggo tuwing hapon. Isang araw, kinailangang mamalengke ni Aurora sa talipapa. Kaya lang, 50 lang ang pera niya, kaya nakabili lamang siya ng isang piling na saging, 1/4 kilo ng dilis at 3 tokwa. 3 piso na lang ang natira sa pera niya. Nang siya ay papauwi na, napadaan siya sa isang tulay na may puno. Psst! Akin na lang yung saging mo! Nagulat si Aurora. Sino ba yun? Ang tanong niya. Dito sa taas ng puno, ako si Takeshi, ang unggoy ng punong ito at ako ay nanggutom. Oh, sige na nga, yan ang saging ko, catch! Iniitsa ni Aurora kay Takeshi ang saging at siya ay nagpatuloy na sa paglalakad. Nang siya ay napadpad sa kanto, may nakita siyang pusa. Meow, meow, where I can find some dilis. It's so delicious, pero pusa lamang ako at wala akong pera pambili. Narinig ni Aurora ang pusa. Dahil likas na mabait ang byuda, naawa siya sa pusa. Gusto mo? Yun na lang ang mga dilis ko. Oh wow, meow meow. You're so mabait naman, Lola. Sabi ng pusa habang iniaabot ni Aurora sa pusa ang 1/4 kilong dilis. Nagpatuloy sa paglalakad si Aurora. Pagtapat niya sa tindahan ni Elenita, may nakita siyang isang Haponesang lampayatot. Mukhang gutom na ang Haponesa at mukhang lalapit ito kay Aurora upang manghingi ng pagkain. Ano? Moshi, sumimasen, konnichiwa. Pwede ko bang mahingi ang mga tokwa mo, Lola? Gutom na ako at napakalayo pa ng Japan. Baka mamatay ako sa gutom bago ako makauwi sa bahay namin. Napabuntong hininga na lamang si Aurora. Gutom na rin siya, pero parang mamamatay na nga ang Haponesa, kaya ibinigay na din niya ang natira niyang pinamili. Eto, iha. Kunin mo na itong 3 tokwa. Mukhang mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Nang iabot ni Aurora ang tokwa sa Haponesa, biglang kumulog at kumidlat. Nabalot ang paligid ng napakaliwanag na ilaw. Walang makita si Aurora, pero may narinig siyang boses na tila umaawit. Dahil sa mabuti mong kalooban, ikaw ay aking gagantimpalaan. Di tulad ng lalaki sa commercial ng Fita, binigay mong lahat ng iyong makakaya. Sa pagtulong sa kapwa kahit di mo sila kakilala. Ikaw ay aking bibigyan, hindi ng isang kahilingan, kundi isang mahiwagang sisidlan. Gamitin mo ang mahiwagang kaheta at lagyan mo ng bariya. Kahit kailan ay hindi ka na mawawalan ng pera. Nang muling magkamalay si Aurora, wala na siyang bitbit na plastic bag. Ngunit nasa kamay niya ang isang pulang kaheta. Aba, ano itong bagay na ito? Isang kahetang lalagyan ng barya, pero walang laman. Kaya nilagay ni Aurora ang 3 pisong sukli niya sa loob ng kaheta. Naupo muna si Aurora sa tapat ng tindahan ni Elenita para mag-isip ng gagawin. Ano kayang mabibili ko sa 3 piso? Alam ko na. Bibili lang ako ng 3 iCool. At least may ngunguyain ako kahit hindi nakakabusog. Kinuha ni Aurora ang 3 piso at ipinambili ng iCool. Pagkatapos maisara ang kaheta, nalaglag ito sa semento at narinig ni Aurora ang pagkalansing ng mga barya. Aba, nakapagtataka. Ubus na ang laman ng kaheta kanina. Nang binuksan ni Aurora ang kaheta, may 3 piso ulit itong laman. Kinuha niya ang pera at isinira ulit, pero
Humalansing muli ang kaheta. Nang buksan niya ulit ito, may 3 piso na namang laman ang kaheta. Pinaulit-ulit ni Aurora ang pagbukasara ng kaheta at manghang-mangha siya. Hindi nang ubusan ng laman ng kaheta. Lagi itong may 3 pisong barya. Dahil dito, nakabili siya ng pop at isang balot ng pandekoko sa tindahan at siya ay hindi na nagutom kahit kailan. The end.